Mukhang si Sara Duterte ay na-misunderstand din kung ano ang pagkakaiba ng salitang witness at resource person. Mukhang ano eh, mukhang hindi niya naiintindihan guys eh. Mukhang nalilito siya dun eh. Oo. Mukhang nalilito siya dun. Sa definition ng witness at resource person. In fact, mga kotsero, yun yung balita kanina. At House hearing, Sara Duterte refuses to take oath and Arroyo comes to the rescue. Ano po bang oath ang sinasabi? Yung oath po, mga kotsero, na sinasabi dito, ay yung bago ka mag-testify, bago ka magsabi na yung testimonya, at bago ka i-interpellate sa Kongreso, magtataas ka ng kanang kamay, at sasabihin mo, I swear to tell the truth, only the truth, nothing but the truth, so help me God. Yun lang yun. Ganun lang kasimple. Pero mga kotsero, yung simpleng akto ng pagte-take ng oath is taken seriously. Seryoso po ang ano dyan. Very, very serious po ang implikasyon ng pagte-take ng oath. It can lead to charges of contempt from the lower house kung hindi ka magsasalita ng maayos at di ka magsasalita ng katotohanan. Oo. Okay, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na po magpadala ng mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo ba ang account details nyo, at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At pag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jarrett, ayan. Ay makakakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Ayan, pwede nyo ipadala yan sa mga mahal sa buhay. Kaya mga kotsero, gamitan na si Sendwave for all of your remittance needs. Key. Yan. So, paano ulit natin yung ganap? Okay, maikli lang naman siya, 10 minutes. Pakinggan lang natin. May I request the COMSEC to administer the oath of the invited guests and the resource persons. Thank you, Your Honor. To all the resource persons invited, kindly stand up and raise your right hand, please. Representatives and resource persons from the Office of the Vice President, COA, and DBM po. Thank you, ma'am. Mr. Chair? Yes, the Honorable Yes, Vice when you President. sent a letter to the Office of the Vice President, you attached a copy of the rules Okay. in aid of legislation. Yes po. Yes, sir. Nakalagay po doon na witnesses lang po ang ino-oath. Sabi niyo po ngayon sa amin, resource persons kami. Persons. Ang, Social yan. Resource ang ano persons. po, considered as resource person po. Ang ano po. Kayo po. Kaya nga po. Yes po. Lahat po ino-oath po. Yes. Apo. Nakalagay po sa rules ninyo, witnesses. Nakalagay po dito ngayon sa table, resource persons. Lahat po considered as resource person and witness. Lahat po naman kayo, lahat resource person pa eh. Wala pa naman po tayong tinatawag na, lahat po considered as resource person pa lang po. Right. Opo. Ang nasa rules ninyo, witnesses lang po ang nag-o-oath. Wala po kayong rules sa resource persons. Ma'am, ano lang po yun eh. Yung term lang po yun eh. Pero considered as a resource person din po kayo eh. Yes, sir. Opo. Resource persons nga po Kayo nakalagay witness dito. din po at saka resource person po. They're one and the same. Hindi niyo po sinabi na witness ako. Sinabi niyo po dito ngayon, resource persons. Ang nakalagay po sa rules ninyo, witness. Alam nyo, simple lang ang Kung solusyon ano dito po eh. yung, Wait lang, bago ko papatuloy. Simple lang ang solusyon dito eh. Ayun ba yung problema mo? Terminology? Oo. O di papaltan ko yung terminology mo, witness ka na ngayon. Hindi pwedeng ano eh. Etong si Sara, hindi siya pwedeng tratuhin ng bait-baitan. Hindi. Hindi siya pwedeng bait-baitan. Hindi pwede dyan. Kailangan dyan, kung gaano siya kawalang yain mo rin.
Hindi pwede dyan yung ginagawa ni ni Kong, ano pangalan ni Kong? Sinong Kong to? Joel Chua. Oo. Hindi pwede sa kanya yung, hindi pwedeng tratuhin si Sara na parang run of the mill resource persons. Hindi. You can't. You can't. Kung paano kanya tratuhin, dapat ganoon nyo rin siya tratuhin. Kung pinipilosopo ka, pilosopohin mo rin. Kasi obviously, this girl is hair splitting. She's arguing semantics. Witness, resource person. It's one and the same sa Congress. One and the same yan. Walang distinction yan. Kasi kung may distinction yan, edi sana sinabi na ni Supreme Court. Supreme Court decision doon sa Farmally. Kay Lincoln Ong at saka kay pangalan nito, kay Lincoln Ong at saka kay Lincoln Ong ba 'yun? I think it was Lincoln Ong. At saka Michael Yang nung dinetain sila sa Senate. Do you think they're witnesses? Are they resource persons? May distinction ba? Wala. The court does stress that Congress is not precluded from causing the appearance of a resource person. E di sana sinabi ni Supreme Court dito, appearance of a witness. Kung ang pagbabasihan lang ay yung congressional rules. Mali, dapat resource person. Dapat, ang trato dito kay, kay Sara, kung gaano siya kapilosopo, ganun ka rin kapilosopo. Kaya, suggestion ko lang, ang pinakamagandang sagot dito sa sinabi ni VP Sara ay yung bang issue mo kung ano ang label sa'yo? Resource person or witness? O di ito, paltan yung name tent niyan. Mag-print kayo ng bagong name tent, ilagay nyo witness siya, witness. Witness. Hindi na siya resource person. Witness na siya, witness. Ganun lang. You're arguing semantics sa congressional hearing? What the hell? Ito yung sa resolution number 5, if I'm not mistaken. Yan. Rules of procedure governing inquiries in aid of legislation. Ito yun. 19 Congress. Power to conduct inquiries, that's a constitutional power of the Congress. At conduct of inquiry, joint inquiry of investigation, quorum, executive sessions, attendance of witnesses. Ayan. Alam nyo mga kotsero, kung ang intensyon ng rules ay resource persons lang, or may distinction ang resource persons at witnesses, edi sana nilagyan nila ng tao dito, backslash, witnesses, backslash, resource persons. Diba? Hindi naman siguro tanga lahat na nasa Congress. Ang 350 or 300 na nasa Congress, more or less. Kasi, it is understood na kung ikaw ay ipinapunta, ikaw ay pinasubpina ad testificandum, ibig sabihin, pinapunta ang iyong presensya para ikaw ay magtestimonya, or pinasubpina duces tecum, ikaw ay pinapunta at pinagdala ka ng mga dokumento, ibig sabihin, witness ka. Pinapunta siya, di ba? Pinasubpina ad testificandum siya. So, witness siya, matik. What's the issue with the resource person? Understood na yan. Basic yan eh. Oh, wala kang makikita dyan. Dito sa parte ng sa parte ng rules of procedure. So, ibig sabihin, lahat ng mga pupunta sa lahat ng pupunta sa mga hearing, pati yung mga kinontempt before, kailangan bawiin yung contempt nila dahil sila ay resource persons at hindi sila witnesses. Comes razor. The simplest explanation is usually the correct one. Ano bang ginagawa ng resource person sa isang inquiry? O punta mo tayo sa witness. Ano bang purpose ng witness sa isang parliamentary inquiry? Ano bang purpose niya? It's to testify on what he knows about a certain issue.
or a certain event or a certain, like kapag tulad dun sa kay Kibuloy, a certain crime. O yun. That's the purpose of a witness. Ano ang purpose ng resource person sa isang Senate hearing, sa isang congressional hearing? Is to communicate what he or she knows about a certain issue, topic, or whatever that is. It's interchangeable. Pero bakit to ginagawa ni Sarah? Bakit to ginagawa ni Sarah? This is calculated, mga kochero. This is a calculated move from Sarah. Yung questionin niya yung witness/resource persons. Bakit? Again, para hindi siya mag-oath. Para kapag nagsinungaling siya, hindi siya mako-contempt. Kaya nga pinost ko kanina sa Facebook page ko. Kaya niya ayaw mag-oath that I swear to tell the truth, nothing but the truth, so help me God, ay dahil gusto niyang magsinungaling. Simple. Ganun lang kasimple yun. At ang nakakatawa dito, mga kochero, kung paano siya sinalba ni GMA. Tingnan niyo. Nadala po ninyo? Yun pong rules in aid of legislation. Mr. Chair, point of order. What is the point of order of the Honorable Because Congressman this issue about Macapagal? witness, resource person, etc., etc. Ma'am, pakilakas lang po, hindi po marinig. Persons and accused has been taken up in previous legislative inquiries in aid of legislation. I want to quote a December 8, 2008 hearing in the Senate, where Senator Miriam Defensor Santiago had an opinion on a similar situation, but she quoted a Supreme Court ruling. So, Okay. the Constitution provides that no person shall be compelled to be a witness against himself. O di privilege, The Supreme Court self-incrimination? has repeatedly emphasized that there is a difference between a mere witness and the accused. And it can appear from statements and privileged speeches that there is that a person who is the subject matter of an adverse privileged speech is not a mere witness or a mere person of interest, meaning a suspect. She is in fact accused of what seems to be a criminal case for violation of certain criminal laws, including malversation of public funds. And there is a case quoted in 2007, Standard Chartered Bank versus the Committee on Banks, where the court repeated the rule that an accused occupies a different tier of protection from an ordinary witness. So, where the court said, Supreme Court said, whereas an ordinary witness may be compelled Wait. to take the Kung ano pinagsasabi ni JMA, she's not making sense. Anong case? Standard Chartered from Bank? an ordinary witness. So, where the court said, Supreme Court said, whereas an ordinary witness may be compelled to take the witness stand and claim the privilege at each question requiring an incriminating answer is shot at him, an accused may altogether refuse to take the witness stand and refuse to answer any or all questions. So that has been a supreme. And then there is a portion that the court explained that the right of the accused against self-incrimination also applies to respondents in administrative investigations such as legislative inquiries in aid of legislation. So that's a that is the point constitutional of order. That's a constitutional right. Alam niyo, ito yung sinasabi ko kanina, mga kochero, she's not making sense. Alam niyo kung bakit?
Hindi kasi porke English, it's an intelligent statement. Minsan kasi, nag-i-English lang para magmutulog matalino. But sa totoo, hindi. Si GMA. Okay. Ang sinasabi niya, ang ini-explain niya, tinan nyo, kapag narinig to ni Miriam Defensor Santiago, si Madam, si Iron Lady, si Iron Butterfly pala, si Madam Imelda. Ito pala si GMA, si Iron Lady. Pag ito narinig ni Iron Lady, kung buhay pa si Iron Lady, si Madam Iron Lady, at narinig niya yung sinabi ni GMA, kinote pa siya, verbatim. Kinote pa siya. Sasampalin niya ng kaliwaan to si GMA. Sasampalin niya ng kaliwaan to. Or kung di masasampalin, sosoplain niya to sa harapan niya. Magpapapress con yun, sosoplain niya yung sinabi ni GMA. Bakit? Kasi mga kotsero, ang sinasabi niya ay the privilege, it's the privilege of yung self-incrimination. So iba yun. That's different. Is Sarah being accused of something? Respondent ba siya sa isang ongoing case? No, she's not. The privilege against self-incrimination. No, mga kotsero, it does not apply to her. Number one, walang ongoing case. Meron na ba nakafile sa Sandigan Bayan na si Sara Duterte nag-commit ng plunder or graft and corruption or misuse of public funds, etc., etc.? Wala. Ang privilege against self-incrimination, mga kotsero, binibigay lang yan kapag merong isang bagay na merong isang question, may isang question na would incriminate. Ibig sabihin, mapapaamin siya. Mapapaamin siya sa isang krimen that is already being heard in a court of law. Mapapaamin siya eh. Kaya tingnan nyo si Janet Lim Napoles. Naalala nyo si Janet Lim Napoles? Yung mga sagot niya sa Senate hearing noon tungkol sa PDAF scandal. 'Di ba lagi niyang sagot, I invoke my right for the privilege against self-incrimination. Bakit? Kasi may ongoing cases na sa kanya na nasa korte na. So mali yung pagkaka-interpret dito ni GMA doon sa sinabi ni Madam Miriam. Diyos ko, kung buhay lang si Madam Miriam, baka nagpa-press con yun, sinabi niya, winawalang hiya ako doon ng GMA. Hindi yan ang sinabi ko. I'm referring, imagine ko si Madam Miriam, I'm referring to the special privilege accorded to the to the resource persons or witnesses in a Senate hearing or congressional hearing about the privilege against self-incrimination. Ganun pa siya magsalita. Ganun. So, ito, in effect, mga kotsero, ito nangyari, ipinupwesto si Sara na may ginawang mali. Ipinupwesto na nila ngayon si Sara na posibleng guilty siya of malfeasance. Posibleng merong malfeasance na naganap. Posibleng merong malversation of public funds na naganap. Posibleng merong plunder na naganap. Posibleng merong graft and corruption na naganap. Bakit? She's invoking the right against self-incrimination eh. She just called her an accused. Tinawag ni GMA si Sara Duterte na accused. Palyado mga kotsero. Seriously, palyado yung kanyang reasoning. Palyado talaga. Hindi lilipad. Kung Arroyo, palyado. Hindi. Ulitin natin kasi patapusin natin. 5 minutes naman na to eh. I am raising, and there is a Supreme Court ruling to this effect. Thank you, Mr. With that, the chair declares 1 minute suspension. Recess. Another thing, habang naka-recess sila.
Another point, mga Kutsero, this is not a judicial proceeding. Hindi ho siya korte. Hindi ho siya korte. So yung rules, Hearing resumes. yung strict rules on labeling a person as a witness and as a resource person ay hindi mag-a-apply. Hindi mag-a-apply. Kasi ang gustong gawin nito ni Sara Duterte sa rules of court kasi, ayan, qualification ng witness, defined yan. Malino yan kung anong witness. Their qualifications, except as provided in the next succeeding section, all persons who can perceive and perceiving can make their own perception of others may be a witness. Religious or political beliefs in the outcome of the case or conviction of a crime unless otherwise provided by law shall not be a ground for disqualification. So essentially, ang isang witness ay testigo sa isang krimen. Si Sara, ang gusto niya, i-frame niya yung sarili niya as a resource person, hindi isang witness. Which is weird. Kasi, kung gusto mo talagang mailusot yung sarili mo sa question ng inquiry, mas magandang maging witness ka dahil ikaw mismo yung nakakita. First-hand information. Ikaw mismo yung nandoon Ikaw mismo yung nagtatrabaho. Ikaw mismo yung sasagot. Anyway, tuloy natin. Madam Congresswoman Arroyo, may I know if may I be clarified if the tenor of your point of inquiry is referring to the sub judice case? No. Or rule? Referring to the sub judice case, but it is saying that when a witness, in fact, is in reality the accused. Ma'am, pakilakas po ng konti. Medyo hindi ko po... Hindi nga siya What accused he's saying is that if by the nature, for instance, of the privileged speech, if the witness is not a mere but the person being asked is not a mere witness or a mere person of interest, he is in fact the accused of what seems to be a case including malversation of public funds. And the court repeated the rule that an accused occupies a different tier of protection from an ordinary witness. So Ano daw? occupies a different tier of interest. He is in fact the accused of what seems to be a case including malversation of public funds. And the court repeated the rule that an accused occupies a different tier of protection from an ordinary witness. Hindi ka nakatulong, GMA. Oo, hindi siya nakatulong. Bakit? Ano ba yung protection na ibinibigay sa mga akusado? Innocent until proven guilty. The right to remain silent. Miranda rights. Saan ginagamit yan? Saan ginagamit yan? Kanino ginagamit ang mga salitang ganun? Kanino binibigay ang Miranda rights? Sa mga inaaresto, di ba? Again, I ask, may kaso na ba si Sara sa Sandigan Bayan? Kinasuhan na ba siya ng ating ombudsman related to malversation of public funds? Kasi yun ang lagi niya sinasabi Malversation of public funds, plunder, graft and corruption. Meron na bang ganon? Kasi kung merong ganon, si Sara can afford. Pwede niya sabihin na I invoke my right against self-incrimination. Okay lang yun. Oo, kasi kapag dyan siya napaamin sa congressional hearing, di ma-incriminate niya yung sarili niya. Kaso wala. This is, again, ito po, ay isang hearing para malaman kung ano ang nangyari sa 73.287 million na ginastos niya sa kanyang confidential funds. Bakit na-disallow yung 73.287 million? Ito pong hearing na to ay isang hearing para malaman
Anong nangyari dito sa 12.297 billion na notice of suspension, disallowance, and charges? 6.959 billion na unliquidated cash advances at 15.4 billion na delayed partial non-implementation of various programs, activities, and projects and unfulfilled plantilla positions. Yung hearing na po na ginagawa ngayon ay para dito. At hindi po inaakusahan si Sara Duterte ng kahit anong krimen. Ngayon, binabalikan nila palagi yung tawag dito, privilege speech. A privilege speech is as it is. It's not it can be an accusation, but it is not an accusation of fact. Hindi yan factual. Hindi yan factual. Kaya nga mayroong ganitong hearing para malaman if it is a fact. And if it is a fact, di magsasubmit sila ng kanilang resolution sa ombudsman, sabihin, di kasuhan nyo to. Ano naman kasimple yun. Ngayon, mga kotsero, again, mga kotsero, hindi ako naniniwala aksidente to. This was an effort between GMA at kay Sara. Pinagtulungan nila yan. Ayaw nilang pagsalitain si Sara. Kasi pag nagsalita siya, patay. Pag na-interpellate siya, yari siya. But it's not helping Sara at all. Sa palagay nyo ba, nakakatulong yan sa pananaw naming mga hampas lupa na pinoprotektahan nyo si Sara ng ganito? Tapos meron mga ganitong klaseng mga gastos na hindi niya ipinapaliwanag. Sadya niya hindi ipinapaliwanag eh. Yan yung mga ganyang klaseng amounts na hindi niya ipinapaliwanag. Yan. Wag na muna yung sa confidential funds kasi confidential funds yun eh. Sige, sabihin natin, ilusot natin yung confidential funds. Ito, sa DepEd. Confidential fund, hindi to confidential funds. These are regular funds. So from given what Miriam Defensor Santiago said and the Supreme Court ruling that she's quoting, we cannot we cannot just trivialize. You're just a witness. You're a witness. Pareho na rin yung witness, resource person. They are not the same. They're the same. Ang ginamit niya na definition, kasi, alam nyo mga kotsero, the accused can also be a witness. Kahit akusado siya. Yung kinasuhan nyo, witness din yan eh. It's just that, the accused, sa konteksto ng korte, ang akusado ay merong aligasyon ng krimen. Yun lang ang pinagkaiba. Witness din naman yung akusado eh. May aligasyon nga lang siya ng ginawang krimen o paglabag sa batas. Kung hindi man krimen, paglabag sa batas. Ang hirap ilusot, di ba? Circular reasoning. Sasabihin nila, hindi, sabi sa Supreme Court, ganito. Number one, at tinuturo po sa amin to sa law school, huwag kang gagamit ng jurisprudence na hindi applicable sa sitwasyon na dinidiscuss mo. Kaya minsan, nakapansin nyo, pag kumukuha ako ng pag nagme-mention ako ng mga jurisprudence, binabasa ko po talaga yun, pinag-aaralan ko po talaga. Teka lang, ito ba ay applicable? Ito bang jurisprudence na to ng Supreme Court ay applicable dito sa kaso na i-discuss ko sa aking live stream? Kasi hindi ka pwedeng kumuha lang, huhugot-hugot ka ng desisyon ng sinabi ng Supreme Court para lang i-tailor fit sa gusto mong propaganda. No, hindi. Hindi ho ganun. Ang Supreme Court po may mga issues na ina-address kada kaso. At doon mo pagbabasihan yung ikukwento mong jurisprudence sa issue. Hindi ho basta-basta yun. Kami nga mga law students hirap pang gawin yun lalo na siguro si GMA na never pa yata niya nagawa yung digest. Palagay ko never pa nakapag-digest to si GMA kahit isang kaso
Eh kami, taon-taon, buwan-buwan namin ginagawa yan. Hirap pa rin kami hanggang ngayon. At baka yung kinote pa niya na sinabi ni Miriam Defensor Santiago ay obiter dictum. Baka iba yung konteksto ng pinagsasabihan ni Miriam Defensor Santiago. Kaya nga siguro sinabi ni Kong Chua ito ba'y tungkol sa subjudice? It is kasi if it's subjudice, ibig sabihin meron ng court proceeding na nangyayari. At hindi ka talaga pwedeng magkomento about the relevant topics discussed in a court proceeding. Kaya malabo yung sinasabi ni GMA dito na decision. Hindi ko nga naiintindihan eh. hindi nga niya sinabi kung ano ba yung may GR number ba yan. Kanina may binanggit siya standard chartered versus something. Hindi ko naman nakuha. Anyway, tuloy natin. Supreme Court says they are not the same. And somebody who appears to be the accused has a different tier of protection from a witness. See, someone who is an accused, akusado ng krimen. Akusado na ba si Sara? May kaso na ba siya sa Supreme Court? Sa Sandigan Bayan? Wala. And in fact, can refuse to take the witness stand. Congressman Flores, you're recognized. Mr. Chair, this is an inquiry in aid of legislation and no one is technically accused of any wrongdoing Correct. here, Mr. Chair. Mr. Chair, look at the speech. Ma'am, But the please. You're not even speech recognized. is privilege. Please wait to be Mr. recognized. Chair, Correct. may I request a Wait. Wala. one I will, minute I will- recess? 1 minute. 1 minute Thank recess you. declared by the chair. Yes. What? Ano nangyari? Yung research person ang nag-utos ng recess? Yung research person, gusto ko po ng recess. What the hell? Kakatanggol nyo kay Sara, nagkakaganyan kayo? Look. Piling presidente ang wala. Research. Alam niya kasi na mali yung sinasite. Alam ni Sara yan. Alam ni Sara yan na mali yung sinasite. So ang ginagawa niya, sinasabi niya kay GMA, kalma lang kayo, wag niyo na lang sabihin. Wag niyo lang sabihin kasi magmumukha ako akusado. Alam niya yan. Alam niya yan. Lawyer yan si Sara eh. Alam niya yan. O, lapit sa mga kaalyado, etc. What have you. O yan. Ganyan yan. Baka sinabi niya, ma'am, okay lang yan, kalmahan mo lang. Oo, okay lang tayo, huwag ka mag-alala. Pero sa isip niya, lang ya, nagmumukha akong masama lalo. Nagmumukha akong masama. Ganun yun. Kasi nagmumukha siyang accused eh. Tapos ang basis nila is a privileged speech. Eh hindi mo nga pwedeng kasuhan ng libel ang mga nagpi-privileged speech eh. Kasi it is a courtesy given to the members of the Congress. Kaya nga kahit magsalita sila ng kawalangyaan, walang nagkakaso sa kanila eh. Basta may hearing sa privileged speech. Kasi nga, it is privileged speech. Constitutionally protected. Mr. Chair, yes. Mr. Chair, Session resumes. Mr. Chair, What may I the F? speak? You will be given the opportunity later, Okay. Madam Vice President. In any event, Mr. Chair, Mr. Chair, okay. Hindi ka mag-intay. Sinabi, di ba? Recess, 1 minute recess. Upo ka lang dyan. Upo ka lang. Mr. Chair, impatient. Mr. Chair, resource person, witness. the point of the Honorable Arroyo is well taken.
But we will proceed to the oath taking. If the Vice President refuse to take her oath, we will respect that. Yun, ang pangit. Ba't sila nag-concede? Diba? Yun lang ang pangit eh. It's obvious that she's not making sense. It's obvious that, what she's saying is, and what's happening already is wrong on many levels. Kaso nag-concede ang lower house. And ito yung sinasabi ko mga kotsero paulit-ulit na itong mga Duterte, they seem to get away with a lot of things. Lagi silang nakakalusot. Sa kahit ano. Nakakalusot sila sa kahit ano. Imagine, mabibigyan siya ng budget pero wala siyang dinefend. Nag-interject siya sa parliamentary discussion na hindi siya nire-recognize. Silang dalawa ni GMA, di ba? Nag-rebut yung isang congressman ang sabi niya na wala naman nagsasabi na accused. Tapos bigla na lang nagsisigaw si GMA na, but the privileged speech. Huh? Okay. Pinarsolan mo yung privilege speech. Baka sa pananaw nyo, it is an accusation. Baka sa pananaw nyo, it's an accusation. Hindi ko na sinama yung iba kasi hahaba eh. Sobrang haba. But, di ba? Baka sa pananaw nila, it's an accusation. And even if it is, kahit na yan ay isang akusasyon, hindi sila court of law. They're not a court of law. Ang Kongreso po ay hindi judiciary. At ang hearing in aid of legislation has no punitive effect. Ibig sabihin, hindi ho kayo mapaparusahan. Unless contempt. That's about it. That's about it. And even then, mga kotsero, even then, kahit makontempt siya, yung pag ma-detain man siya, kung ma-detain man si Sara, ang pagkaka-detain niya ay during the time lang of the hearing. Kung ma-detain siya. Si Harry Roque, pinagbigyan pa, isang araw lang eh. Bait pa ng lower house sa kanya. Kung tutuusin, what she did is already contemptible. Bait lang nung Bait lang nung chair eh. Mr. Chair, may I be recognized? Ay. Mr. Chair, may I be recognized? May I be recognized? What the F? Come on, act your age. Abogado ka eh. Tapos gaganon-ganon ka. Pag ba humarap ka sa judge, ganon. Judge! Objection, Judge! Your Honor! Objection, Your Honor! Judge, I want a recess, Judge! I want a recess! Recess pala, recess. I want a recess! The hell? Seriously? Now na. Recess now na. It's not it's parang hindi vice president. Parang wala siya sa isang seryosong forum. Tapos ganyan yung gusto nyong maging Ganyan yung gusto nyong maging presidente ng mga DDS? Oh my God. Seriously? Pag naipag-meet siya sa mga world leaders, ganyan. Hindi ko na pinakita yung yung privilege speech niya. Binigyan din naman siya ng pagkakataon sa privilege speech niya. Inakusahan niya napakaraming congressman ng kung ano-ano. Imagine magsasalita siya sa UN. Magsasalita siya sa UN. Good morning, ladies and gentlemen. The Philippines, blah, 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 blah. Tapos wagas yung niya, Wagas yung sulat nung ghostwriter niya. Panood niyo ba syempre napanood niyo yung yung privilege quote-unquote, privilege speech niya. O, di ba? I will not be bowed. Oh, may ganon. Oh.
Grabe. O, pag ganun, matapang. Pero kapag pag interpellation, I'm a research person. I'm not a witness. I will not take my oath. What the F? Ayaw niya mag-oath. Bakit? Kasi kapag na-interpellate siya at meron siyang sinabi na hindi maganda or kasinungalingan, mako-contempt siya. Mas nakakahiya. So, anong ginawa nila? Pinagplanuhan nila ni GMA na, sige, ilusot natin yan. Ilusot natin interpellation. Questionin mo yung pagiging witness. Gagamit lang ng hindi ko alam. Baka feeling ko, idea to ni Sarah. Kasi siya yung nag-claim ng credit kanina eh. Sabi niya, pinag-aralan ko ho yung rules. Pinag-aralan ko po yung rules. And I saw sa rules na it's for, ang oath ay partial witness. It's not for the resource persons. Malamang sa malamang, si Sarah din ang nag-isip ng jurisprudence para sabihin ni GMA. Na-explain niya. Hindi, kasi hindi niya alam yung jurisprudence. Nagmukha lang tanga si GMA. Nagmukha silang tanga pareho. Hindi ako naniniwalang si utak ng GMA yung jurisprudence na yan. Malamang finorward lang sa kanya ng isa sa mga lawyers niya or isa sa mga, malamang si Sarah mismo. We don't know. Kasi mali eh. Mali kasi yung ginamit eh. Hindi man lang kinwento kung ano yung background ng jurisprudence na yun. Hindi man lang kinwento yung facts. Hindi man lang kinwento yung issues para malaman natin bakit relevant yung sinabi niya doon sa nangyayari ngayon sa Congress. Nag-quote lang sila, palibasa si Miriam. Alam niyo mga kutsero, ako, ang taas ng respeto ko kay Miriam. Kay MDS, Miriam Defensor Santiago. Iron Lady talaga yan, matindi yan. Oo. Ginamit pa nila yung pangalan ni Iron Lady, Miriam Defensor Santiago. Attorney Miriam, judge pala siya, no? RTC judge yun eh. Judge Miriam Defensor Santiago bago siya naging senador. Judge Miriam Defensor Santiago yan. Matindi yun. Mahusay yun. Kaya nga tawag sa kanya ni Ramos, brain damage daw kasi sobrang talino eh. Pero mahusay yun. Napakahusay nun ni Judge Miriam. God forbid, mapanood ni Judge Miriam yan, yung nangyari niya ngayon. Baka sinampal niya ng kaliwaan si Sarah tsaka to si GMA. Yan. So mga kutsero, maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa Coach Jai YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page para lagi po updated sa mga ganap sa aking channel. And I'll see all of you in our next live stream. God bless you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?